Okay, nandito na naman tayo. So magre-react tayo ng video na tungkol sa mga nagaganap sa atin ngayon sa ating bansa. Mga latest balita ba? So bibigyan natin ng reaction itong video ni Melbs Castle. So please subscribe kay Melbs Castle. So and also syempre, kung trip nyo itong mga ganitong reaction vlog o reaction video, so please subscribe, like and share na rin. Okay, so umpisahan na natin. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. Sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. O, nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. O yan maliwanag. At sinabi ni Attorney Roque na dating spokesperson ni Duterte na hindi niya alam kung sino ang nagbigay ng warrant of arrest, kung ang ICC ba or ang local dito sa Pilipinas. So pero hindi talaga magpapahuli ng buhay talaga to ang dating presidente. So ano pa natin? Diretso pa natin. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. O yan, tingnan nyo. Talagang meron na talagang warrant of arrest labang kay dating Presidente Duterte. Hindi nga sa palagay ba natin magpapa-aresto kaya yon ang dating presidente? Kasi sa tingin ko, 'di ba, alam niyo naman na marami ring bumoto nung nakaraang eleksyon ng yung presidential election noon na si Duterte ang nanalo. So sa palagay nyo, magpapahuli kaya ng buhay ito? So paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Yun. Nagsabi ng dating Presidente Duterte na talagang hindi siya magpapahuli ng buhay sa mga dayuhan. So napakatinding salita.
Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenteng bansa na. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Yes, oo. Wala nang fake news nga talaga ngayon. Lahat totoo. Tingnan, totoo na nangyayari na. Tingnan mo, nagsalita na nga si dating presidential spokesperson Harry Roque. Mga bataan to ni Presidente Duterte dati. So alam niya ang mangyayari. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Tingnan mo. Kung ano-ano pang pinagbibintang kay dating Duterte na siya daw mga gumagamit ng mga iba-ibang klaseng gamot. So, ewan natin. Sige, diretso pa natin. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warrant of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkaka-aresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad na nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan, parang social volcano. Iyon. So, ayun ang sinasabi ni dating spokesperson na talagang wala ng karapatan ang ICC na arestuhin si dating presidente. Kasi alam na yan eh. Dati niyang spokesperson yan. So, imbis na kayo ay mag-deny, tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it dahil sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Di ba ako yung nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayan, nakakatakot talaga ang mangyayari pag once na inaresto si Presidente, ang dating Presidente Duterte, may sasabog talaga. Malalaman natin yan. Ayun ang sinabi ni spokesperson, former spokesperson ni Duterte. Yan. May sasabog. Ano kayong sasabog na yon? So malamang alam nyo na yon. Magkasabog ang damdamin ng mga tao. So, paano huhupa ang tension ngayon sa posible ng pagkakaalis o pagpapaaresto ng Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po. Gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular addressed to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. Iyan. So, ano na pala, nagbigay na pala ng order si Presidente PBBM na wag makipagtulungan sa ICC.
even the police, NBI, o any lawful element in the Philippines. So, ganyan. Ganyan ang utos ni PBBM. So, bahala na kung ano mangyayari. So, okay. Kung nagustuhan nyo itong ganitong reaction movie o reaction video, so please paki-subscribe, like and share na rin para makagawa pa tayo ng maraming mga latest na balita na nangyayari sa ating Pilipinas.